Bukod sa mga residente, apektado na rin ang kawalan ng tubig gripo ng Maynila at ang operasyon ng ilang negosyo. At mula sa Pasay, saksi live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, sa gitna ng maulang panahon ngayon, isang kabalintunaan dahil ilan dun sa ating mga kababayan ay wala pa ring tubig gripo ngayong gabi, partikular na dito sa Pasay. Naipon na ang mga hugasin sa bakery na ito sa Kalayaan, Pasay. Nawalan kasi ng tubig gripo sa lugar nila kaninang alas 8 ng gabi. Pero 24 oras bukas ang bakery, kaya hindi sila pwede tumigil ng produksyon. Gamit sa amin ang tubig. Kasi lalo na sa paglilinis kasi yung bakery kasi mano sa dumi. Kasi yung mga harina, halimbawa, nagdaglagan, mano mo naman, kailangan malinis yung bakery. Hindi lang mag-aaksaya sa tubig kasi hindi namin malalaman kung anong oras babalik yung tubig. Nakaimbak daw sila ng tubig sa ilang malalaking drum. Pero ang pamilya Futalan, hindi raw napaghandaan ang pagputol ng supply ng tubig. Kaya nagtatyaga na lang muna sila sa kakaunting tubig na naipon. Ngayon lang gabi namin nalaman mawalan ang tubig. Kaya hindi rin kayo masyado nakahanda? Oo. Nagrasyon naman ang Maynilad sa barangay NHA sa Muntinlupa kanina. Pahirapan pa rin daw ang supply ng tubig gripo roon. Napupuyat talaga ako kakabantay ng tubig gabi-gabi. Bakit? Anong oras ba nagkakatubig? Alas 12 hanggang alas 5 naman. So ano ginagawa mo? Nag-iigib, naglalaba, naghuhugas ng mga plato habang gising. Nagkakatubig gripo naman daw pero may oras at malabo pa kaya hindi magamit sa pagluluto. Kaya ang mga karinderyang ito, mineral water ang gamit. Lugi naman sir, pero kailangan eh. Bakit? Kasi ayaw naman namin yung ganyan kasi nasa drum. Marumi yun eh. Sumapat na raw ang taas ng volume ng naipapamahaging tubig ng Maynilad dahil lumilinaw na raw ang tubig sa dam na pinagkukunan nila ng supply. Pero hanggang alas 8 ng gabi lang kanina. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, asahan pa rin daw na maaaring may discoloration o sediments na maaaring lumabas sa tubig. Bukod sa supply ng tubig, kabalintunaan din ang mga brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayon at nitong mga nakaraang araw. Madalas kasing kinukulang yan kung tag-init at hindi tuwing tagulan. Paliwanag ng Energy Department sa pagdinig ng Senado. Sabay-sabay kasi ang maintenance shutdown ng 12 planta at tigil operasyon ng 8 iba pa dahil sa problema sa pasilidad. Hindi raw kasi natuloy ang kanilang scheduled maintenance shutdown noon dahil sa eleksyon. Iniimbestigahan na raw ng DOE at ng ERC kung may sabwatan kaya kumonti ang supply at tumaas ang presyo ng kuryente. We are investigating to make sure na walang violation like yung pollution. No? We just want to make sure na protektado ang consumer. Pia, sa pinakahuling advisory ng Maynilad, sinabi nila na alas 9 ng umaga bukas inaasahan na may babalik yung normal na supply ng tubig sa mga apektadong lugar. At live mula rito sa Pasay, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.